This will be the end of the Castellana 1, Scorching Love. Thank you so much for reading. Wakas, si Bal's point of view. Pinagmamasdan ko ang pagtama ng mga alon sa dagat para makalma ang sarili ko. Everything is already ready. Everything to the last detail is perfect, like how I want it to be. Like how she deserves it. Hindi ba raw talaga uwi si Bal? Maliit na tanong ni Papa. Pinutol ko ang tingin sa mga alon at nilingon siya. Sa gilid ay naroon ng Tito Solomon ni Snow na umiinom ng wine. Like my father, he's wearing an all-white long sleeves and pants. Kahit na may kalayuan ay alam ko na naririnig niya ang tanong ni Papa. Humiling ako bilang sagot sa tanong. Bakit di ikaw ang magtanong, Achilles? Tanungin mo kung bakit umuwi ang lahat, siya lang ang hindi. Tumawa si Kapitan. Hindi rin naman umuwi ang anak ko. Si Papa. Maintindihan ng kay Jackson dahil kailangan niya ang ginagawa niyang pagtatrabaho sa ibang bansa, Achilles. Natigil sila sa pag-uusap nang nakita kung sino ang nasa likod ko. Mabilis akong tumingin doon at nang nakita ko kung sino ang paparating ay naalala ko ang lahat-lahat. Admiral Rodolfo Sandalio Galvez with his son, Snow's father, Ramos Eugene Galvez, is joining our crowd. Parehong nakaputi ang mga matatanda. Natili ang tingin ni Admiral sa akin. Kung titingnan ay tila malakas pa rin kahit na ang sinabi ni Snow ay madalas na raw itong magkasakit ngayon dulot ng katandaan. It's a miracle that he came here to join the wedding when all along we thought he's not anymore fit to travel. Huli kitang nakita, bata ka pa iho. Bati niya sa akin. Ngumiti ako. Walang pinagbago sa'yo, Admiral. Tumawa siya at nilingon si Papa. Tinapik niya ang balikat ni Papa pagkatapos ay niyakap ito. Kulang ng isa. Sabay tingin ni Admiral kay President at kay Solomon. Kulang ang tanging babae sa kanila. Iyan din ang tanong ni Papa sa akin kanina. Her anger isn't finished yet, Ramos? Tanong ni Admiral kay President Galvez. Umiling lamang ang matanda. Kailan pa siya makakabalik? Kapag namatay na ako? Kapag burol ko na? Papa, si Kapitan. Do something about it, Ramos. This is an important event. She should have come here. Kababalik niya lang sa ibang bansa. I already saw that she won't come home for this, Papa. I understand Maria Emilia's stand on this. She is also busy with the matters of her family. She mentioned Amber's... Kumunot ang noon ni President at hindi na nagpatuloy doon. Well, you two should talk about it instead. Amber should have seen Snow walk in the aisle, marrying the love of her life, not just be with Maria Emilia, whose bitterness is dripping in her every word. Umiling si Admiral at nagsindi ng di pangkaraniwang sigarilyo. His hair is slicked back like how President Galvez's hair is made. The Galvez men reminded me why Snow is snub. Mumusa ako at bumaling muli sa dagat. Ang aga talaga namin. 1 oras pa bago ang kasal. If only I can go to Snow's room and see her. Naisip ko kasi na umiiyak siya ngayon at kung ano-ano ang iniisip. Everyone doesn't want us to see each other before the wedding. Iyon daw ang tradisyon. Muli ay nilingon ng mga kasama ko ang hotel. Nang nilingon ko rin iyon ay nakita ko kung sino ang paparating. Without hesitation, I moved towards them so I can greet. Tita Felicia is wearing a long white beach dress. Rao was with her. Naroon din ng isa ko pang tiyahin kasama si Tito Erez at ang 2 ko pang pinsan. Erez! Tawag ni President Galvez at nagtawanan silang lahat. It's weird to see the two families I know come close to each other. They're not exactly enemies, but somehow, what my father and Mariam did draw an invisible line between them. Hindi dapat sila ang nag-aaway. Hindi dapat ang mga Riego ang kainisan ni Maria Emilia. But I would understand if she's directed her anger on us. It's normal. If Snow would marry another man, I wouldn't blame anyone but her. Parang pinapaso ang puso ko habang naiisip iyon. It's not the time to think about that. She's fucking marrying me today. Anak, alagaan mong mabuti ang kapatid mo ha. Kailangan kitang iwan dito. Kailangan ko kayong iwan dito. The image of my father saying that was very fresh to me. Tila parang kahapon lang. Nang namatay si Mama ay kaming 3 na lang ni Papa ang namuhay sa aming bahay.
Abala si Papa sa trabaho kaya ako madalas ang naiiwan kay Jackson. I don't know how to take care of a child that much but I did my best. Jack, hindi ka pwede riyan. Saway ko tuwing sinusubukan siyang lumabas ng bahay. Kapag nag-aaral ako, iniiwan ko siya sa kabilang bahay gaya ng bilin ni Papa. Binabayaran niya lang si Auntie Catherine. Pagka-uwi ko naman, kinukuha ko na si Jack at ako na ang nag-aalaga sa bahay hanggang sa umuwi na rin si Papa. Minsan, hindi ko na alam kung alin ang uunahin ko. Ang pagluluto ba ng pagkain, ang pagbabantay kay Jack o ang pag-aaral. Minsan, sinabay-sabay ko ang lahat. Kaya isang araw, habang nag-aaral ako at nagluluto, nakaligtaan ko ang aking kapatid. Jack was walking towards our stove when I saw him. Munti ka na niyang mahila ang kawali. Halos lubayan ako ng init sa nakita. Immediately, I went to him para lang mailigtas siya. Mas gugustuhin kong ako ang mapasok kesa ang kapatid ko. Habang papalapit ako, ay nahuhulog na rin ang kawali. Tabi! A familiar shy girl went inside the house. My idea was to shield Jackson from the falling pan. Her idea was to push the pan away before it falls to him. Namilog ang mga kamay ko nang nagawa niya iyon. Natapon ang ulam na niluluto ko sa sahig nang hindi natatamaan ang kapatid ko. But the girl Katarina cried when she felt how painful her hands were. Kinuha ko si Jackson, pagkatapos ay hinawakan ko ang mga namumulang kamay ni Katarina. She's Auntie Catherine's shy daughter. Hindi lumalapit sa akin tuwing bumibisita ako sa bahay dahilan kung bakit hindi ko rin siya nakakausap masyado. Hinaplos ko ang mapupula niyang palad. She's crying so hard and I don't know how to calm a girl. Halika, lalagyan ko ng yelo ang kamay mo. Yun lamang ang nasabi ko at hinila siya patayo. That day, my father got scolded by Auntie Catherine. Tahimik si Papa at naka-uniforme pa noong pumasok si Auntie Catherine sa bahay. Nagtatrabaho ka nga, Achilles. Wala namang nagbabantay sa mga anak mo. Inaasahan mo si Sibal pero bata rin yan. Giit ni Auntie. Kaya ko po. Singit ko. Kumuha ka ng kasambahay kahit para kay Jackson na lang. Kung kaya ni Sibal magluto, siya ang ipagluto mo. Pero kung pati ang pag-aalaga sa bata, naku Achilles, malaki naman ang sahod mo, bakit ka nagtitiyaga? Hindi pumasok sa isipan ko na kailangan nga namin ng kasambahay. Ayos lang naman ang aming buhay nang wala. Tumutulong naman si Auntie Catherine at sinusweldohan naman siya ng tama ni Papa. Ayun nga lang, hindi siya pwedeng manatili sa bahay dahil may pamilya rin siya. Sa murang edad, alam ko na ang lahat. Naintindihan ko agad kung bakit hindi magawa ni Papa na kumuha ng kasambahay. Nang kumuha siya ng katulong, unang araw pa lang ay nakita ko na ulit si Maria Emilia sa aming bahay. Wearing an all-black dress, pearl necklace, and her hair in an updo, she went inside our house while my father isn't around. Nakita at napansin iyon ng mga kapitbahay. Kahit si Auntie Catherine ay nakita iyon pero wala silang magawa. 2 armed men went inside our house to guard the door for her. Natili ang mga mata ko sa kanya. Si Ate Elise ay karga-karga si Jackson at kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ilang taon ka na, Iha? Tanong ni Marem sa aming kasambahay. 20 po, ma'am. Sagot naman ni ate. Bumuntong hininga si Maria Emilia at kinuha si Jackson galing kay Ate Elise. The way her hand carried my brother screams gentleness. Hindi ko maintindihan kung bakit ang sabi nila, galit daw ito kay Papa. Jackson cried in her arms. She hushed him and her eyes remained very soft. Naalala ko si Mama bigla pero pinilig ko ang ulo ko. Walang makakapantay kay Mama, kahit sino. Bakit ka nandito? Bigla siyang naging nakakatakot nang humarap ulit kay Ate Elise. Nagtatrabaho po ako kay Kuya Achilles. Para bantayan po si Jackson, pati si Sibal. Nanginginig na si ate. Sibal? Nilingon ako ni Maria Emilia. Tumuwid ako sa pagkakatayo. Pinilit kong maging matapang. Hindi mo ba kayang alagaan itong kapatid mo, Iho? Marahan niyang tanong. Kaya po. Diretso kong sinabi. Kung ganoon, anong ginagawa mo rito, ha? Sigaw niya kay Ate Elise na siyang nagpapikit doon. Sa sobrang gulat ni Ate Elise sa galit ni Maria Emilia, ay agad itong tumakbo sa kanyang kwarto. Binalik ni Maria Emilia si Jackson sa akin. Kinuha ko ang kapatid ko na ngayon ay umaambang iiyak at gusto pang magpakarga kay Marem. Hindi niya ako kinausap.
Agad siyang dumiretso sa pintuan na walang lingon-lingon sa amin sa loob. Walang magtatagal na babae rito, aniya bago lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa ginawa niya. Hindi ko rin tinatanong si Papa kung ano ba talaga ang mayroon. Pero sa aking sarili, may nakukuha na ako. Maria Emilia, once my father. She hated girls around him. He was selfish and she hated our mother. Napakawalang hiya talaga niyang si Marem. Sana ay huwag matuloy ang ginagawang hotel nila riyan at nang wala na siyang rason para umaligid pa rito. Iyon ang mga sabi-sabi ng aming mga kapitbahay. Walang imik si Papa sa mga iyon. Ni hindi ko alam kung nagagalit ba siya sa babaeng iyon o hindi. Ang ganda-ganda niya sa bagong commercial niya, no? Kung hindi ko lang talaga alam na ganyan ang ugali niyan, magugustuhan ko yan. I always wonder about what my father is feeling every time we see her on TV. Nililingon ko siya tuwing pinapalabas ang commercial at nakatitig naman siya sa TV ni hindi napapansin ang ginagawa kong pagmamasid sa kanyang reaksyon. There was even this commercial about a hard liquor which she was part of. She's wearing a bikini. Madalas naman kaming makakita ng babaeng ganoon dahil malapit sa dagat ang bahay namin, pero iba pa rin kapag nakikita sa TV. Father would turn the TV off every time it plays. Huminga ako ng malalim at pinagmasdan siyang inabala ang sarili sa kanyang ginagawa. Nagtama ang mga mata naming dalawa. Anong homework mo? Tanong niya. Umiling ako. Nag-aaral lang po ako, Pa. Tinuon ko ang mga mata ko sa aking aklat. Nang umamba siyang ikakarga ang nakapadyama na si Jackson sa upuan para iakyat sa kwarto ay bumaling ulit ako sa kanya. Bakit kaya... Isang maulang gabi noon nang nagising ako sa ingay ng kulog at sa ingay ng pagkakabukas ng aming pintuan. Nilingon ko ang kapatid kong mahimbing ang tulog sa tabi ko. Huminga ako ng malalim at bumangon para makinig muli. I can be the mother of your children, Achilles! Sigaw ng isang babae. Kumunot ang noon ng kapatid ko. Siguro iniistorbo sa sigawan. Kung isasarado ko naman ang nakaawang na pintuan ay hindi namin maririnig iyon. Pwede sanang iyon na lang ang gagawin ko, pero syempre nakapagtataka. Walang babae rito sa amin. I opened the door only enough for me to go out and then shut it so my brother could sleep. Paano ka magiging ina ng mga anak ko kung malupit ka sa kanila? Sigaw ni Papa. Namilog ang mga mata ko nang nakita si Maria Emilia na umiiyak at basang-basa sa ulan. My father is a bit dumb too, but not as wet as Maria Emilia in front of me. Nawala niya ang iniiwasan at hinahangaan kong ganda at formalidad. Ang nakikita ko ngayon ay ang mahinang version niya. I made no sound as I hide myself behind the curtains of our door. Sa likod ng mga barandilya ay naroon ako at tanaw sila. Si Papa ay nasa likod ng aming sofa at si Maria Emilia ay nakatayo sa harap lamang ng aming pintuan. Hindi ako malupit sa kanila! Umiling siya. Umalis ka na rito! Sigaw ni Papa. Kinagat ng babae ang pang-ibabang labi niya at dahang-dahang lumapit kay Papa. I saw how Father stiffened at her move. Nanginginig siya sa lamig at sa pag-iyak habang pilit na inaabot ang braso ni Papa. Please! Achilles! Tawag niya. Pumikit ng mariin si Papa. Tila iniiwasan ang pangaakit sa kanyang boses pero talagang naakit pa rin siya. I was slightly cheering for my father. Push her away. We don't need her. Bakit niya gustong maging ina namin ni Jackson? Iisa lang ang ina ko at hindi niya mapapalitan iyon. Itaboy mo siya, Pa. Hindi kita, kailangan. Umalis ka na rito! Sigaw ni Papa sabay bawi ng marahas sa kanyang braso. Tumigil ako sa paghinga sa lakas ng boses ni Papa. I've never heard him get angry like that. Hindi siya malupit sa amin at hindi siya nagagalit ng ganoon. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ni Maria Emilia. Natigil siya sa paghikbi sa kanyang gulat. Hindi mo mapapalitan ang ina ng mga anak ko. Hindi ka nila kailangan at lalong hindi kita kailangan dito, Maria Emilia. Kaya tumigil ka na sa kahibangan mo. Sigaw ni Papa at lumayo ulit. Stop obsessing about me! You've lost your class! It's disgusting! Nalaglag ang panga ni Maria Emilia sa sinabi ni Papa. Umigting ang panga ko habang tinitingnan kung paano nag-iba ang ekspresyon ni Maria Emilia. Pagkatapos ng lahat-lahat, eto ang sasabihin mo sa akin? Nagmahal ka ng iba, pinatawad kita at hinintay.
Hindi mo na ako kailangan kasi kaya mo nang mamuhay mag-isa. Hindi ko hiningi kahit kailan ang kapatawaran mo. Kaya bakit mo ako pinapatawad, ha? Father went to her. Napaatras siya sa takot. Kung gusto mong magalit sa akin, magalit ka na magalit at wala akong pakialam. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo. Higit sa lahat, hindi kita kailangan sa buhay ko. How dare you say that after everything? You won't have all this without me. Tinulak ni Maria Emilia si Papa pero hindi nagpatinag ang aking ama. Achilles, nung iniwan mo ako, umalis lang ako at nagpakalayo-layo para hayaan ka mamuhay ng mapayapa. Hindi ko na kailangan ng eksplanasyon kung bakit. Bakit sinabi mong mahal mo ako pero sa huli ay iniwan mo ako para sa iba? Maybe it's a mistake. I told myself. It wasn't. Ginusto kong pakasalan siya at ginusto kong magkaanak kaming dalawa. Yumuko si Maria Emilia. Kahit na hindi ko lubosang naintindihan ang pinag-uusapan, ay naramdaman ko ang sakit galing sa kanya. It was like she's knocked out but still trying to stand. Hindi ko rin alam kung kailan ako tumigil sa pagpapanig kay Papa. Maybe you were wrong, so I came back thinking you... Hindi kita tatanggapin. Naintindihan mo ba yon? Kahit wala na siya, hindi pa rin. I didn't ask for an explanation, yes. But I want you to tell me why. I want to know why, Achilles. Bakit hindi ako? She cried in vain. Umuwi ka na sa inyo. Si Papa. Dahan-dahang lumuhod ang babae sa harap ni Papa. Tumingala si Papa at sinapo ang noo. What the fuck are you doing, Maria Emilia? Ang sabi ko, umuwi ka na! Mas lalong sigaw ni Papa. Isang iyak galing sa aming kwarto ang nagpaangat ng mata ni Papa sa akin. Namilog ang mga mata niya nang nakita niya akong nakatingin. Sibal, he said. Tinalikuran ko sila at tumiretso na sa loob para aluin ang kapatid ko. I didn't know what happened next but I heard sounds of the broken glass and Maria Emilia's curse. Babawiin ko ang lahat-lahat, Achilles! I will not stop until you reach the lowest of low! I will not stop until you're one with dirt! Pati ang mga anak mo, makakatigam ng galit ko! Sigaw nito bago ang isang malakas na kulog at ang pagkakasarado ng aming pintuan. I guess it was only right that she's not here. Father is here. Their war isn't over. Pati kami ni Snow ay nasali. Pati kami ni Snow ay nasugatan sa kanilang giyera. Sibal, tawag ni Tito Ares sa akin nang naimbitahan kami sa isang salo-salo sa anibersaryo ng hotel ng mga Galvez. Nanirahan kami ni Jack sa mga riyago ng ilang taon dahil hindi na kaya ni Papa na buhayin kami dahil pinatanggal siya sa trabaho at lahat ng trabaho ay pinagkait sa kanya. Po, sabi ko at tumiwid sa pagkakatayo. May itinuro siya sa aking isang bata. Her hair is in a messy ponytail and a white rose is on her head. Nakaputing damit siya at nakapulang sapatos. Her hair reminded me of someone I know in the past. She's with her mother. Iyan ang anak ni Remus, iyong nakakatandang kapatid ni Maria Emilia. Pamangkin iyan ni Maria Emilia. Sabi ni Tito. Yes, she reminds me of that woman. Pero ayun nga lang, siguro'y tulad ni Maria Emilia ay masama rin ang ugali ng babaeng ito. Nagtama ang tingin naming dalawa. Her eyes looked so gentle. Pareho sila ni Maria Emilia pero hindi ko nakikitang magiging kasing ganda siya. She's cute but she won't grow up to be beautiful. I'm sure about that. Lagi kaming imbitado sa anibersaryo ng hotel. Kahit noong nakabalik na ako sa bahay namin sa Costa Leona at nagkaroon na ng ibang pangkabuhayan si Papa. Bumili siya ng mga bangka para makapangisda at ang iba'y pinaparentahan niya sa iba pang mahingisda sa Costa Leona. And every time we get invited to the hotel's anniversary, my father won't go. Kaya ako ang sinasama ni Tito Ares at Tita Feli. Habang tumatagal, lumalaki ang hotel. Sabi ni Tita Feli habang tinitignan ang kabuuan. Their target is for it to be 5-star. Tumangutango si Tito Ares sa sinabi. Nanatili akong nakaupo habang tinitignan ang wine sa aking harap. I don't really appreciate all the expensive meals around here. Pumupunta lamang ako dahil gusto akong isama ni Tito Ares. His kids aren't here because they are studying in Manila. Want some creme brulee? Isang matamis na boses ang narinig ko. Nag-angat ako ng tingin sa dalagang nasa harap ni Tito Ares. Nagtatawanan ang mga Galvez habang pinagmamasdan ang kanilang firstborn sa harap ng aming lamesa. Sure, thank you.
sabi ni Tita Feli sabay kuha ng cream brulee galing sa hawak niyang tray. Beside her is a bodyguard and a maid in uniform. Halos saluhin ng walang tiwalang maid ang tray na hawak noong dalaga. She then turned to my Tito Ares. "You're teaching her how to serve, Remus?" Ani Tito habang kumukuha ng cream brulee. "Dapat lang at malaki ang tsansang siya ang mamamahala nito," sabi naman ng matandang Galvez habang pinagmamasdan ang dalaga. She turned to me. Hindi naman siya mukhang nang welcome ng guest. Sa totoo lang, dapat kapag nagsisilbi ay mukha kang mapagpakumbaba. Kailangan mong iparamdam sa guest na sila ang importante. Pero ang batang ito, hindi bagay. It was like people should serve her and not the other way around. Kumuha ako sa cream brulee galing sa kanyang tray. "Thank you," sabi ko. Hindi man lang siya tumingin sa akin at dumiretso na siya sa kanyang ama, ni hindi sinagot ang thank you ko. Oh well, she's a child. Mas mainam ngang magsimula sa pinakamababang pwesto ng hotel bago tuluyang mamahala para maramdaman niya kung paano talagang magtrabaho ang mga tauhan. Si Tito Ares. Nilingon ko ang bata at nakitang sa ibang lamesa naman siya nagsiserve ngayon. Isang pamilya ang bumati sa kanya. Ang ama nila'y kinuha pa ang tray galing sa kanya. Tumayo ang ina at ipinakilala ang 3 lalaking anak sa batang Galvez. Tipid ng ngiti ang iginawad niya sa kanila at marunong pa talaga siyang maglahad ng kamay. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ng ina noong 3 bata dahil sa ginawa ng batang Galvez. She knows how to introduce herself. Tumawa ang ama niya at nilapitan na ang pamilya. Hinawakan niya ang balikat ng bata habang kinakausap ang mga magulang noong mga lalaki. Paniguradong ipagkakasunduyan ni Remus. Sabay turo ni Tito Ares sa kanila. Kung sa bagay, iyan naman talaga ang nakasanayan nila, ipagkakasunduyan ng Hotel Mogul para na rin sa kanilang hotel. The girl has the air of Maria Emilia. You think she'll agree in the future if her father wants her to marry someone he likes? Si Tita Felicia. Tingin ko, hindi naman ganoon si Maria Emilia, kaya bakit susunod iyang bata? Hindi ko na napigilan. Tito Ares turned to me. Oh, yes. You've seen her firsthand and you probably know what it's like to be around her, right? Hindi pa patinag si Marem pero mukhang parehong di nahirapan si Remus nang ipagkasundo. Si Marem lang ang matigas ang ulo. Siguro kasi may mahal ng iba. Kung talagang nagmana iyan kay Marem, baka pa hindi yan papayag. But fixed marriage is very primitive. People don't do that anymore. Si Tita. Nagtaas ng kilay si Tito Ares kay Tita. Oh, or maybe people still do that, like our neighbors. Tumawa si Tita at nag-ilingan ang dalawa. Every summer, the Galvez family would come to Castellana for a vacation. Pero syempre, hindi iyon palagi. May mga summer na wala sila. May mga summer na tahimik lang ang kanilang hotel. Ilan ba ang nakuha mo, Sibal? Tanong ni Mang Pedro nang unti-unti nang tinigil ang makina ng Salmo 3. Nasa tapat kami ngayon ng The Coast. Ang eksplanasyon niya ay dapat doon ko ipagbili ang mga perlas na nakuha ko dahil may mga pera ang turista roon. Hindi naman kami papalabasin ng mga tauhan dahil kilala naman ako at kilala rin si Mang Pedro. 2 lang naman, sagot ko. Ipagbili mo riyan, tutulungan kita. Aniya. Umupo ako sa dulo ng bangka habang unti-unting dinadala ng alon iyon sa dalampasigan. Sa malayo pa lang ay kita ko na ang kumikinang na maputing balat ng babaeng naglalagay ng lotion. Her long hair is down and her long legs were spread enough to give men obscene thoughts, if only she's a bit older and smiling a bit. Pagkatapos niya maglagay sa braso ay tumayo siya at tinalikuran ang dagat. Inayos niya ang pang-ibaba. Halos mag-iwas ako ng tingin sa kanyang ginawa. Mang Pedro mocked. Anak yata yan ni Remus. Kumunot ang noo ko at pinagmasdang mabuti iyong batang Galvez na madalas ko nang makita noon. Ang isang paa niya ay nakapatong sa sunlounger para malagyan ng tamang dami ng lotion iyong kanyang mga binti. The boys from the other side were looking at her. Ang bata pa niyan para pagpantasyahan. Namo ang iritasyon sa aking kaloob-looban, lalo na at kung titignan ay hindi naman alam ng bata na pinagpapantasyahan siya. Subukan mo sa kanya, Sibal. Marami ang pera, baka maakit sa mga perlas, sabi ni Mang Pedro. Bumangga sa buhangin ang bangka dahilan kung bakit parang natauhan ako, pati sa sinabi ni Mang Pedro.
Ayoko. Sa iba na lang, Mang Pedro. Huwag sa babaeng yon. Sabi ko. Bata pa yan, walang pera. Walang pera? Isipin mo na lang na milyon-milyon ang pera ng mga magulang niyan. Magkano kaya ang allowance niyan at kung sakaling magustuhan niya ang dala mo, ilan kaya ang kayang gastusin niya, hindi ba? Napalunok ako at tumingin sa babae. Nang tumapak ako sa buhangin ay agad ako nagsisi sa sinuot. Sana pala ay medyo mas maayos na damit. O sana pala hindi na ako nagpa-auto kay Mang Pedro na rito ipagbili ang mga perlas na nakuha ko. Kumunot ang noon niya nang palapit na ako. She looks so gentle. Halos mawala ako sa sariling pag-iisip habang pinagmamasdan siya. Kahit na mukhang maarte ay maamo ang kanyang muka. Ang kanyang matangos na ilong at malalim na mga mata ay nagsusumigaw ng karangyaan. Ang natural na malambot na hiwa sa ibabang labi niya ay tila pang-akit na mahalikan siya. They said she's named after snow. Bagay lamang iyon dahil sa kanyang kutis. Namumula ang kanyang paa dahil na rin siguro sa rahas ng buhangin at sa init ng araw. Parang gusto ko iyong hawakan at haplusin. Dapat ay hindi siya masyadong lumalabas para hindi mairita ang kanyang balat. Parang kailangan niyang ihiga sa malambot na kutsyon. Parang hindi siya pwedeng ipadama ng kahit anong dahas. Hindi pwedeng lumapit. Sino ka at anong ginagawa mo rito? 2 bodyguard ang humarang sa akin dahilan kung bakit napaatras ako. Tinaas ko ang kamay ko. Uminit ang buong ulo sa nangyari. Tangina, nakakahiya. Nakalimutan kong mayaman siya at hindi basta-basta makakalapit sa kanya. Iyang mga turistang tumutulo ang laway sa gilid ay hanggang tingin lang. Nagtaas ako ng kilay. Kung ako ang magbabantay riyan, kahit tingin, hindi ko pahihintulutan. Magbebenta sana ako ng perlas, pero sige, kung hindi pwede, sa iba na lang. Malumanay kong sinabi. Umatras pa ako dahil ayaw umalis sa harap ko ang mga bodyguards. Mabuti na lang at agaran ko namang naibaling ang tingin ko nang lumapit ang 3 babaeng turista sa akin. Medyo matanda sila ng konti sa akin. Ano yan? Sabay ngiti ng isa. Ipinakita ko sa kanila ang binebenta ko. At hindi pa nag-iisang minuto ay nabili na ng 2. Dismayado pa ang isa dahil 2 lang ang dala ko. Sige, at kukuha ko ng pera sa bag ko, ha? Sabay hagikik noong matangkad. Tumango ako. Dito lang po ako at maghihintay, miss. Sabi ko at sinubukang bumaling ulit sa sunlounger kung nasaan iyong batang Galvez. Nakatayo siya ngayon at nakatingin sa akin. Agad ako nag-iwas ng tingin. Nanlamig ang kaliwang bahagi ng aking katawan. Pumikit ako ng mariin bago huminga ng malalim at kinalma ang sarili. Anong binibenta mo? Her voice is sweet and formal. Para bang kailangan ko siyang sagutin. Parang kailangan ko siyang luhuran. Parang kailangan kong sundin ang kahit anong gusto niya. O ako lang iyon. O talagang ganyan lang ang gusto niyang maramdaman ng mga taong nakaaligid sa kanya? Pearls, sagot ko. Magkano? At ngayon pa siya nagtanong na naibenta ko na. Wow. Ang mga babaeng bibili ng perlas ay lumapit ng muli sa akin dala ang pera nila. Gustuhin ko mang sagutin iyong batang Galvez ay naging abala na ako sa pagtanggap ng pera at pagbibigay noong perlas. Nang muli ko siyang tiningnan ay nakita kong kinukuha niya na ang tuwalya at may sinuot na siyang kulay puting bestida sa ibabaw ng kanyang bikini. Ubos na, sagot ko, baka sakaling marinig niya. Hindi ko alam kung narinig niya ba o hindi, pero sumulyap lamang siya sa akin. Kinagat niya ang kanyang labi at bahagyang kumunot ang noo bago ako tinalikuran. Pinagmasdan ko siya habang umaalis. Sumunod sa kanya ang 2 bodyguard. Nairita ako. Hindi ko alam kung bakit. Wala ba talagang iba? Tanong noong pangatlong babae na hindi ko nabentahan ng perlas. Si Bal, tapos ka na ba? Tanong ni Mang Pedro. Tumango ako pagkatapos ay bumaling sa babae. Umiling ako sa kanya. Pasensya na pero iyon lang ang dala ko. Siguro sa susunod. Sabi ko nang wala sa sarili at bumalik na sa bangka kung nasaan si Mang Pedro. Tahimik ako pagkabalik. Maraming sinasabi si Mang Pedro tungkol sa mga turista pero hindi ko nakuha iyon. Ano, naibenta mo lahat? Tanong niya. Tumango lamang ako. Saan pa ba makakita ng mas magandang perlas, Mang Pedro? Mas maganda? Oo. Yung makinis at mas mahal ang halaga. Tanong ko. Ibebenta mo rin?
Ngumisi si Mang Pedro habang pinapaandar ang makina ng Salmo 3. Hindi ako umimik. Tumayo ako sa bangka at tinulak iyon gamit ang kawayang nakatuko sa ilalim ng dagat. Hindi ko ibebenta. That was our closest encounter until her father asked me to join the crew of the Coast. Ayaw ni Papa pero gusto ko. Malaking tulong iyon. Hindi na ako manghihingi ng pera para allowance ko sa eskwelahan. Yung sahod ko ang ipanggagastos ko. May iba bang dahilan kung bakit gusto mo roon si Bal? May paratang sa boses ni Papa roon na siyang bumuhay sa aking inis. Ano ibig mo sabihin pa? Iritado kong tanong. Ang sabi ni Aries. Batang Galvez ba ang sabi ni Tito? Nakapagtanong lang ako ng isang beses, iniisip niya na mahuhumaling din ako roon, tulad ng pagkakagusto mo kay Maria Emilia. Ang mabuti pa, si Jackson ang pagsabihan mo at magkaedad sila. Hindi ako interesado sa mga bata pa, at mas lalong hindi ako interesado sa mayayaman at maarteng babae. Isa pa, bet ko iisipin iyon at wala naman siya rito sa Costellona. Pinapanood ako ni Papa habang nagpapaliwanag. Mas lalo lang akong nairita. Maganda ba kuya? Tanong ni Jackson habang sinusubo ang kanin. His smile told me that he's interested, that like the girls he uses in school, he can use the little Galvez too. Tumahimik ka, Jack. Hindi ako natutuwa sa iniisip mo. Iritado kong sinabi. Ano? Natatawang sinabi ni Jackson. Kuryoso ako kung maganda ba. Siyempre, kung sakaling pupunta rito sa Costellona, gusto ko rin magtrabaho sa The Coast para makilala ko. Sapat na ako, hindi ka na kailangan. Sabi ko. Sapat ka na magtrabaho sa The Coast, ang ibig mong sabihin? Umiling ako at binitiwan ang mga kubyertos. Alam ko ang punto ni Papa. Wala akong kinaiinisan ngayon kundi si Tito Aries. Palagi niyang hinuhulaan na magugustuhan ko raw iyong maliit na Maria Emilia sa The Coast. At ngayon, pati si Papa, binibilog niya. Si Bal, maganda na ang buhay natin ngayon. Kung sakaling ganoon nga, isipin mo ang mga maaaring mangyari. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo pa. Si Katarina, ano mo siya? Kaibigan o kayo na? Tanong ni Papa bigla. Hindi ko siya sinagot. Pakiramdam ko, ginagago na ako ng mga tanong niya. Bakit pa kailangan mag-ingat? Wala akong interes o kahit ano. Anong akala nila sa akin? Hindi mo maligawan kasi hindi mo gusto? Bakit? Anong tipo ng babae ang gusto mo? Tanong niya. Nasa eskwela pa. Biro ni Jack. Mabuti kung ganoon. Kahit sino anak, huwag mo ng Galvez. Si Papa. Tsaka na kapag maibubuga ka na. Tsaka ka na mangarap ng... Papa, wala akong planong ganyan. Wala iyong si Snow sa The Coast, kaya bakit mo ako binabalaan ng ganito at bakit ka naniniwala kay Tito Aries? Huwag niyo akong pangunahan dahil wala naman kayong alam sa mga gusto ko at hindi. Sabi ko. Ligawan mo na kasi si Katarina, kuya, para hindi ka na makalingon sa iba. Para ituon mo na lang ang pansin mo sa kanya. Parang tuwang-tuwa si Jack na ako ang pinagdidiskatahan ni Papa ngayon. Sa sobrang iritasyon ko ay hindi na ako umimik. Hindi ako gagaya kay Papa kung iyan ang inaalala niya. He's always so proud of me because I mirror his personality so much, but truth is, I don't. I just don't. Hindi totoong mana ako sa kanya. Hindi totoong gagawin ko ang mga ginawa niya. Dahil... Ano si Bal? Ano yan? Tanong niya na nakita ang sulat galing kay Mrs. Agdipa. Dinampot ko agad iyon at nilukot pagkatapos ay tinapon sa basurahan. Panay ang sunod ni Papa sa akin at panay naman ang iwas ko sa kanya. Hindi mo tinatanggap ang sweldo mo sa The Coast? Bakit? Tanong ni Papa. Nanlamig ako sa tanong niya. Pumunta ako ng kusina nang di pa rin umiimik. Kumuha ako ng pitchel ng tubig sa ref at nagsalin sa baso. 2 sweldo? Di mo tinatanggap? Bakit? Sabihin mo nga. Tanong ni Papa. Uminom ako ng tubig. Hindi na niya kailangan ng sagot. Agad na siya nagkaroon ng ideya. Sinasabi ko na nga ba? Nakapamaywang siya habang pinagmamasdan ako. Nilapag ko ang baso sa lamesa. Nagkatinginan kami. His eyes were of the same color as mine. It's like staring into a mirror. Umiling ako at lalagpasan na sana siya. Anong ginawa mo? Tanong niya at hinawakan ako sa braso para mapigilan sa pag-alis. Hindi ako umimik. Ayaw kong pinapangalandakan niyang tama siya sa mga hinala niya. Sinusubukan kong umiwas. Gusto kong mag-resign sa The Coast pero sa huli ay di ko nagagawa.
Mahirap. Walang magbabantay ng mabuti sa kanya. Mahirap. Hindi ko alam. Kahit ako, hindi ko alam kung ano talaga. Kaya paano ko sasagutin si Papa? Ang sabi ni Solomon, babalik si Marem. Gusto niyang siya ang mamamahala sa hotel. Kung sakaling malaman niya ito, mag-alala. Hindi ako gagaya sa'yo. Mariin ko sinabi. Anong sabi mo? Pagalit na sinabi ni Papa. Hindi ako gagaya sa kanya. Kung iniwan niya si Maria Emilia noon, kung nagkagusto siya sa ibang babae, hindi ako gagaya. Hindi ko iiwan si Snow. Hindi ko gugustuhin ang ibang babae. Pakakasalan ko siya para hindi kami magaya sa kanila. Pakakasalan ko siya. Kahit bata pa kami, pipilitin kong maging handa sa kahit ano. Pinili ko. That was the only solution I know, so we won't end up like my father and her Tita Marem. That was the only thing I know that I should do. Marriage is the only thing that won't tear us apart while we're alive. I don't care if she's young. I don't care if we're too young for that. Kayang-kaya kong gawin ang kahit ano. Magbantaman si Marem, paniguradong maintindihan ni Tito Erez ang gagawin ko. Ayaw ko mang humingi ng tulong sa mga Riego, paniguradong maintindihan nila kung sakali. Iyon ang paulit-ulit kong inisip habang naupo ako magdamag sa presinto. Anong ginawa mo, Sibal? Sigaw ni Papa at agad pinasok ang selda para lang mahawakan ako. Pinilit ni Jackson na pigilan si Papa pero nagawa niyang makapasok at agad akong pinatayo. Kinuwalyuhan niya ako at isang suntok ang natamo ko galing sa kanya. I clicked my jaw after that. Parang nabingi ako sa suntok niya. Tinulak siya ni Jackson dahilan kung bakit hindi nasundan ang suntok. Pinahid ko ang likod ng aking palapulsuhan sa aking dugo ang labi. Nanatili akong tahimik. Totoo bang pinilit mo si Snow, Sibal? Sigaw ni Papa habang inaawat ng ilang kilalang pulis. Totoo ba? Pumikit ako at humilig na lamang sa malamig na dingding ng presinto. Kuya, itanggi mo! Marahang sinabi ni Jackson sa akin. Sinulyapan ko ang kapatid ko. Kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Humiling na lamang ako. Jack, kung itatanggi ko at sasabihin ni Snow na pinilit ko siya, ayaw kong gawin siyang sinungaling. Pumikit si Jack at umiling. Kitang-kita ko ang kontroladong iritasyon sa kanya. Kaya papayag ka na lang na makulong ka kung sakaling sabihin niyang pinilit mo nga siya, ganoon? Hindi ako nakasagot. Kuya, bata pa si Snow. Siyempre, hindi niya alam ang mga gagawin niya. Dagdagan pa ni Maria Emilia. Tito Achilles, tawag ni Rolly na ngayon ay naka-jacket na may hood. Tila tinatabunan ang sarili niya. Rolly, si Jack ang sumalubong sa kanya. Si Papa ay pinapakalma ng iilang pulis. Hindi makatingin sa akin. May inabot si Rolly na sulat kay Jackson. Si Snow ang nagbigay niyan sa akin. Ibigay ko raw sa'yo bago siya umalis. Umalis siya? Halos gulat kong tanong. Oo, nakita ko. Pumasok sila ni Sir Stubb sa chopper, dala ang mga gamit nila. Sinapo ko agad ang aking muka gamit ang aking mga palad. I don't think I'd want to hear anything from her right after she went with that fucking boy. Hindi ako gaya ni Papa. Hindi ako gagaya dahil kapag nahuli ko si Snow, itatali ko siya sa akin. Hindi tulad sa kung anumang nangyari sa kanila ni Maria Emilia. Hindi makakawala si Snow. Hindi ko hahayaan iyon. Akin na ang sulat! Utos ko at kinuha kay Jack ang sulat ni Snow. It smells like her. Feels so soft like her. Sibal! Pinilit mo ba si Snow? Sagutin mo ako! Sigaw ni Papa galing sa labas. Kinagat ko ang labi ko habang binabasa ang mga salitang nanggaling talaga kay Snow. Nanghina ako. I've never felt this hopeless kahit na noong mga sobrang naghirap kami. Pero ngayon, pakiramdam ko. May chosen music played on each of the little speakers of the coast. The sound of the violin made me freeze. Hindi ko alam na ganito ang mararamdaman ko habang narito. The guests were already properly seated, pero nang tumunog ang musika ay nagsitayuan ang lahat. Ibig sabihin lang noon ay naroon na si Snow sa harap ng hotel. Inayos ko ang buhok ko. Pati ang aking relo ay inayos kong mabuti. Tinapik ni Tito Solomon ang aking balikat. Hindi ko na siya nilingon. Natili ang mga mata ko sa labas ng seaside, kung saan lalabas si Snow pagkatapos niyang maglakad galing sa labas papasok sa hotel. Anak, sabay lapit ni Papa sa akin. Hindi ko siya nilingon. I need to see Snow the moment she goes out of seaside.
Gusto ko lang malaman mo na hindi ako nagsisisi na hindi kami nagkatuluyan ni Maren. He whispered. That's a lie. I would never forgive myself if I don't marry Snow. That's a big lie. Hindi ako naniniwala, sabi ko. Tumawa si Papa at hindi kumibo. I will never see Castiglione again if I don't marry Snow. If I see her with other men, I would never forgive myself. Hindi nga talaga ako nagmana kay Papa. I can imagine her walking on a red carpet, slowly alluring everyone who's watching her. The guests were emotional. I don't know why. Si Tita Feli ay umiiyak kahit wala pa nga si Snow sa paningin namin. Si Wanda ay halos sumikbi. Snow's friends were crying like it's a shame she'll marry today. Hindi ako naiiyak. Kailangan niya magpakasal sa akin. At matutupad iyon ngayon kaya bakit ako iiyak? When I saw her step out of Seaside with Admiral and President Galvez, I stiffened. Napalunok ako habang tinitingnang mabuti si Snow sa isang puting bestida. She wasn't moving too much, just walking seriously. Si President Galvez ay panay ang tapik sa kamay ni Snow. Admiral was waving at the people who's expecting him to. Ngumiti ako nang humarap si Snow sa akin. Sobrang layo ng nilakad niya. Sobrang layo at sobrang tagal niyang mapasakin. I was just standing there, cheering for her, watching her every step. Come on, Snow. Make it fast, baby. Bulong ko. Her hair is perfect. Her lips has an almost natural color. At kahit may belo, ay kitang-kita ko ang kumikinang ng mga luha sa kanyang mga mata. Oh, anong problema? Napawi ang ngiti ko habang lumalapit siya sa akin at natatanaw kong umiiyak siya. My heart ached seeing her cry as she walked down the red carpet. The guests fell silent. Nakatutok ang lahat ng kamera sa kanya. What's wrong, baby? I whispered as I watched him cry new tears. She smiled but her lips were shivering. Kinagat niya ang pang-ibabang labi niya. Para akong pinapatay habang tinitignan siyang umiiyak. Anong problema? Sabihin mo sa akin, may hindi ka ba nagustuhan? Tumigil siya nang tuluyan nang nakalapit sa akin. Naglahad ng kamay si Admiral sa akin at tinanggap ko naman. Ganoon din si President Galvez. Nagtawanan ang mga matanda sa likod pero nanatili ang tingin ko kay Snow. She smiled a bit only to welcome more tears. Parang punyal na tumatama sa aking puso tuwing nakikita siyang umiiyak. It hurt like hell. Agad na naglahad ng panyo si Papa sa akin just in time when my tears fell. Binalik ko agad kay Papa ang panyo at hinawakan ko ang kamay ni Snow. Ba't ka umiiyak? Nanginginig kong tanong. She smiled wildly and then shook her head. I'm fucking worried and she'd just laugh it all out. Hey, hinila ko ang kamay niya habang namumuo sa aking mga mata ang mga luha. Are you happy? Tumango siya at ngumiting muli. Huminga ako ng malalim bago hinarap ang magkakasal sa amin. That scared me a bit. Pinalupot niya ang kanyang kamay sa aking braso. Her small gentle hands reminded me of how she can actually destroy me if she breaks my heart. Ngumiti ako habang dinudungaw siya. Sumulyap siya sa akin at mas lalong diniin ang sarili sa aking gilid. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Hindi ka ba talaga magsisisi? You might want other girls, you know? You're hot and I'm a mess, she said. What? Mas lalo akong ngumiti. How cruel this gentlewoman is, huh? She wasn't satisfied when she dug her roots to my heart years ago. She didn't stop there. She wants to own it, to set her veins free and hold the corners of my heart. She took it away from me. I couldn't control it anymore. I willingly give my heart to you, Snow, with no questions asked. Not sure if you're going to break it or take care of it. Kaya ba't ako magsisisi? Bakit ako magdadalawang isip kung ito lamang ang tanging pinangarap ko noon pa man? Anything to satisfy you, Snow. Anything, baby. It's all yours. I'm all yours, Snow. My fire is all yours. Hinding-hindi ka matutupok ng pagmamahal ko dahil ikaw ang dahilan kung bakit lubusan ang pag-aalab nito. Ikaw ang dahilan ko, Snow. You're a hot mess right now. Let's get this done, Snow. I can't wait for us to be alone. I want you alone. Bulong ko at kitang-kita ko ang pagpula ng kanyang pisngi.